5,000 piso iyon ang halaga ng buhay ko sa sarili kong pamilya. Habang magpapakasasa si Selena sa sugalan, gamit ang natitirang pamana ni Papa, ako naman ay itinapon at ibinenta sa isang pulubi. "Palamunin ka lang, umalis ka rito," sigaw nila. Pero nagkamali sila. Ang lalaking itinuring nilang basahan ay ang bilyonaryong susunog sa kanilang kaharian. Tapos na ang pag-iyak ko oras na para singilin sila sa bawat patak ng dugo. Kakayanin mo bang masaksihan ang kanilang marahas na pagbagsak habang nabubunyag ang dobleng matinding lihim sa gabing ito? 5,000 piso. Yun lang pala ang halaga ng 10 taon kung pagtitiis ng bawat patak ng pawis ko at ng dugong Villanueva na nananalaytay sa mga ugat ko. Nakatayo ako sa gilid ng mesa. Hawak ang lumang basahan habang nanginginig ang buo kong katawan. Nakatitig ako sa 5 malalutong na papel na kulay ube na nakatambak sa ibabaw ng kahoy na mesa. Sa harap ko nakaupo ang stepmother kong si Selena, habang nakasandal naman sa pintuan ang kapatid ko sa labas na si Trina na may ngisi sa kanyang mga labi. "Amara, huwag kang tumitig sa akin ng ganyan." Malamig at walang kagat-sa-gatsat na sabi ni Selena habang dahan-dahang hinahawakan ang pera. "Pinalaki kita. Pinakain kita nang mamatay ang tatay mo. 10 taon kitang pinalalamon sa bahay na to kahit wala ka namang silbi. Ngayon nabaon kami sa utang dahil sa kamalasan mo sa bahay na to oras na para magbayad ka." Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala sa kanya na ang bahay na tinitirhan nila ang lupang kinatitirikan nito at ang bawat subo ng pagkain na kinain nila sa loob ng 10 taon ay nagmula sa ari-arian ng huli kong ama. Ako ang totoong may-ari ng lahat ng ito. Pero noong mamatay si Papa, ginawa nila akong katulong sa sarili kong tahanan. Kinuha nila ang pera para sa pag-aaral ko. Kinuha nila ang kwarto ko. At ngayon, pati ang natitira kong pagkatao ay ibinibenta na nila. Nakatayo sa tabi ng pintuan ang isang lalaki. Luma at may punit ang kanyang maong na jacket, may amoy ng usok at alikabok at halatang galing sa mahabang paglalakbay. Siya si Rafael. Isang lalaking madalas makitang natutulog sa gilid ng simbahan ng Quiapo, isang taong itinuturing ng lahat na walang hinaharap at walang ni isang sentavo sa bulsa. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng 5,000 piso, pero yon ang halagang kailangan ni Selena para pambayad sa utang niya sa sugal ngayong gabi. "Mahiya ka naman sa balat mo, Amara," singit ni Trina habang napipintura ng kanyang kuko. "Isipin mo na lang na ginagawan ka pa ni Mama ng pabor kaysa manatili ka rito bilang palamunin, may magkakamali pa palang kumuha sa'yo. Sumama ka na riyan sa lalaking yan. Bagay naman kayo, parang walang mararating sa buhay." Tumigas ang buo kong katawan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking dibdib. Tila pag gustong sumabog ng puso ko sa sobrang sakit, may mga luha na gustong lumabas sa aking mga mata. Pero pilit kong ipinikit ang aking mga talukap. Mula noong mamatay si Papa, nangako ako sa sarili ko na hindi na nila ulit makikitang lumuluhod o nagmamakaawa ang isang Amara Villanueva. Hindi ako lumuhod. Hindi ako umiyak sa harap nila. Tinitigan ko si Selena ng diretso sa kanyang mga mata. "Iyan ba ang gusto mo, Tita Selena?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding emosyon, pero nanatiling matatag ang bawat salita. "Gusto mo akong ipamigay sa halagang 5,000 piso. Hindi kita ipinamimigay. Amara Bina, bayaran mo lang ang utang mo sa amin." Mabilis na sagot ni Selena habang mabilis na isinisilid ang pera sa kanyang bulsa. "Huwag kang mag-inarte. Mula ngayon, hindi ka na Villanueva. Huwag na huwag kang babalik sa bahay na to." Lumingon ako kay Rafael. Nakatayo lang siya roon, tahimik, adimi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim nakatitig sa akin, na para bang binabasa ang bawat tibok ng puso ko. Walang bakas ng kabastusan sa kanyang mukha. Walang halik ng pagmamay-ari. Nakatitig lang siya sa akin na may kakaibang respeto na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa ibang tao. Tinalikuan ko si Selena at si Trina. Naglakad ako patungo sa maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan, ang kwartong naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Wala akong maraming gamit. Ilang pirasong lumang damit lang nakasya sa isang maliit na bag. Pero bago ako lumabas, binuksan ko ang maliit na kahoy na kahon sa ilalim ng aking higaan.
Kinuha ko ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ama, isang lumang fountain pen na may guhit na pilak. Hinalikan ko ito at isinilid sa aking bulsa. Paglabas ko ng kwarto, nakatayo pa rin si Rafael sa pintuan. Hindi niya ako minadali. Hindi niya ako hinawakan sa bisig na parabang isang ari-ari na katatapos lang bilhin. Dahan-dahan lang siyang humhakbang, pabalik upang bigyan ako ng daan. "Tara na," mahinang tanong ni Rafael. Ang boses niya ay malalim kalmado at may kakaibang hinhin na hindi nababagay sa kanyang lumang kasuotan. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Selena at Trina. Nakatayo sila sa gitna ng sala, nakatitig sa akin na may halong pang-aalisip at kagalakan dahil sa wakas ay nawala na ang taong nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga kasalanan. "Aalis ako," sabi ko habang nakatitig sa kanila. "Aalis ako ngayon dahil ito ang gusto ninyo. Pero tandaan ninyo ang araw na to. Tandaan ninyo ang 5,000 piso na itinumbas ninyo sa buhay ko." Pumatak ang isang Diyos ng luha sa aking pisingi. Pero mabilis ko itong pinunasan gamit ang likod ng aking kamay. Tinalikuran ko sila at mabilis na humhakbang palabas ng pinto kasunod si Rafael. Ang gabi ay malamig at madilim. Lumakad kami patungo sa gilid ng kalsada kung saan nakaparada ang isang lumang sasakyan. Bago ako sumakay sa loob, huminto ako at tumingin sa kalangitan. Naramdaman ko ang malamig na hangin na humahalik sa aking muka. Sa gabing ito, nawala sa akin ang lahat. Nawala ang bahay ng tatay ko, nawala ang pamilyang pilit kong iningatan at naibenta ako sa halagang 5,000 piso. Pero sa gitna ng matinding sakit at pagkawala, may isang bagay na hindi nila nakuha mula sa akin. Ang aking danggal. Habang isinasara ni Rafael ang pinto ng sasakyan, at nag-uumpi siya ng umandar ang makina patungo sa hindi ko nalalamang destinasyon, isinumpa ko sa aking sarili sa gitna ng dilim, hindi ako lalapit kahit kailan para magmakaawa. At kapag dumating ang araw na magkuha ulit ang aming mga landas, hindi na ako ang amara na pwedeng bilhin at tapak-tapakan ng kahit sino. Tahimik ang buong biyahe patungo sa lalawigan ng Batangas. Sa loob ng ilang oras na pagbiyahe sa ilalim ng madilim na kalangitan, walang nagsalita sa aming dalawa. Nakatitig lang ako sa labas ng bintana habang mabilis na lumilipas ang mga ilaw ng kalsada, habang ang bawat kilometro ay naglalayo sa akin mula sa bahay na dating itinuring kong tahanan. Nakatabi ko si Rafael sa harapan. Hawak niya ang manibela ng lumang sasakyan ng may kaimpitang kahinahunan. Kahit luma ang kanyang damit at may bahid ng dumi ang kanyang mga sapatos, hindi man lang siya gumawa ng anumang kilos na makakapagpadama sa akin ng panganib. Walang bastos na tingin, walang nakakailang na tanong. Nang tumigil ang sasakyan, pumarada kami sa harap ng isang maliit na bahay kubo, na gawa sa kawayan at kahoy. Napapapaligiran ng matataas na puno ng niyog. Rinig ang tuloy-tuloy na huni ng mga kuliglig sa paligid. At ang malamig na simoy ng hangin mula sa kalapit na dagat. Bumaba si Rafael at kinuha ang maliit kong bag mula sa likod. Inaasahan kong iutos niya sa akin na bitbitin ito tulad ng ginagawa ni Selena at Trina araw-araw. Pero dahan-dahan niyang inilagay ang bag sa kanyang balikat at binuksan ang pinto ng bahay para sa akin. "Pasok ka, Amara," mahinang sabi niya habang inililipat ang ilawan sa ibabaw ng mesa. Pumasok ako ng may pag-aalinlangan. Ang loob ng bahay ay napakasimple, may isang maliit na sala-kainan at 2 pintuan na patungo sa mga kwarto. Malinis ang buong paligid, walang ni isang alikabok at may amoy ng natuyong dahon ng pandan sa hangin. Inabot ni Rafael ang isang susi sa akin. Ang susi ay gawa sa lumang tanso at malamig kapag nadikit sa aking palad. "Dito ang kwarto mo." Turo niya sa pintuan sa kanan. "May sarili kang susi. Walang papasok dyan nang walang pahintulot mo. Kahit ako." Napatitig ako sa susi sa aking kamay bago tumingin sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan ang mga tanong sa aking isip. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong ko. Ang boses ko ay seryoso at walang halong pagmamakaawa. "Gagawin ko ang lahat ng trabaho rito. Maglilinis ako, magluluto, maglalaba, gagawin ko ang lahat para mabayaran ko ang 5,000 piso na ibinigay mo kay Selena. Ayokong may utang na loob sa kahit kanino."
Tumingin si Rafael sa akin. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata, isang tingin na punong-puno ng pag-unawa at malalim na respeto. "Hindi kita binili para maging katulong, Amara?" Sagot niya sa mahinang boses. "Ibinigay ko ang perang yon dahil gusto kong makalabas ka sa impyernong yon. Hindi mo kailangang bayaran ang bawat sentavo sa akin sa pamamagitan ng pagiging alipin." "Pero bakit?" Matigas kong tanong. "Walang taong nagbibigay ng pera ng walang kapalit, lalo na ang isang taong katulad mo na..." Tumigil ako, ayaw kong sabihin mukha siyang walang pera. Dahan-dahang ngumiti si Rafael. "Dahil nakita ko kung paano mo pilit na itinayo ang ulo mo habang tinatapak-tapakan ka nila. Ang taong may ganyang uri ng dangal ay hindi nararapat na ikulong sa basurahan." Humakbang siya pabalik at itinuro ang mesa sa gitna ng silid. May nakatakip na tela roon. Nang alisin niya ito, nakita ko ang 2 mangkok ng mainit na sabaw ng manok at kanin. "Kumain ka muna? Alam kong hindi ka kumain ng hapunan," sabi niya bago tumalikod at patungo sa kabilang kwarto. "Pumunta ka na sa kwarto mo pagkatapos. Ligtas ka rito." Naiwan akong nakatayo sa gitna ng maliit na sala. Nanginginig ang aking mga daliri habang hawak ang susi. Sa loob ng 10 taon ngayon, lang may naghain ng pagkain para sa akin. Ngayon lang may nagbigay sa akin ng kwartong may sariling susi. Nang matapos akong kumain, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking kwarto. May isang maliit na kama na may malinis na kulambo at isang kahoy na mesa sa gilid. Nang lumapit ako sa mesa, napahinto ang tibok ng puso ko. Sa ibabaw ng mesa nakapatong ang isang makapal at bagong-bagong libro. Mabilis kong binasa ang pamagat sa pabalat. Principles of Elementary Education. Ito ang eksaktong libro na kailangan ko para sa kursong Surapam, ang kursong pangarap kong tapusin bago ako pinatigil ni Selena. Paano niya nalaman ng isang taong napapanggap na dukha mula sa Quiapo ang pangarap kong maging isang guro? Niyakap ko ang libro sa aking dibdib. Ang bawat pahina nito ay tila ba nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa, isang patunay na hindi pa katapusan ng aking mga pangarap. Hating gabi na, pero hindi pa rin ako makatulog. Ang paulit-ulit na tanong sa aking utak ay ayaw akong patulugin. Sino ba talaga si Rafael na rinig ko? Ang mahihinang hakbang sa labas ng bahay, lumapit ako sa maliit na bintana ng aking kwarto at dahan-dahang inang at ang kurtina. Nakatayo si Rafael sa ilalim ng malaking puno ng mangga malayo sa bahay. Ang kanyang suot na lumang jacket ay nakabukas at hawak niya ang isang manipis at mamahaling telepo na may kulay itim na salamin. Isang bagay na napakamahal at hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong taong pabalik-balik sa simbahan ng Quiapo. Nawala ang mahinhin at mababang boses na ginamit niya sa akin kanina. Ang boses na naririnig ko ngayon mula sa labas ay malamig, matigas at punong-puno ng otoridad na pwedeng makapagpayanig sa kahit kanino. "Freeze all her gambling accounts and remaining assets." Malamig na utos ni Rafael sa kabilang linya. "Siguraduhin ninyong hindi nila maiibenta ang lupang iyon sa Batangas, pero wag muna kayong magpapakita. Ako ang bahala kapag oras na para maningil." Napahawak ako sa aking dibdib. Mabilis na tumitibok ang aking puso sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang lalaking bumili sa akin sa halagang 5,000 piso ay hindi isang dukha. Siya ay isang taong may hawak ng napakalaking kapangyarihan at may sarili siyang laro na kasalukuyang nilalaro ng hindi ko nalalaman. Gumigising ako bago pa man sumikat ang araw. Sa bawat umaga habang malamig pa ang simoy ng hangin sa Batangas, nagsisimula na akong magbayo ng malagkit na kanin at magpukpok ng niyog sa maliit na kusina. Gumagawa ako ng kakanin puto kutsinta at bibingka upang ibenta sa palengke bago pumunta sa eskwelahan. Hindi ko kayang umasa lang ng buo kay Rafael. Kahit na sinabi niyang galing sa kanyang mga naipon sa pagtatrabaho sa kargahan ang perang ginagastos, sa pag-aaral ko, ayoko maging pabigat. Ang bawat barya na kinikita ko mula sa pagbebenta ng kakanin ay inilalagay ko sa isang maliit na lata na ibinibigay ko sa kanya gabi-gabi. "Para saan to?"
Tanong ni Rafael isang gabi habang nakatitig sa latang naglalaman ng mga barya at ilang crumpled na papel na pera. Tugalo ko yan sa mga gastusin dito sa bahay. Sagot ko habang nagpupunas ng mesa. Ayokong isipin mo na ginagamit lang kita. Pinag-aaral mo ako kaya karapatan kong tumulong sa'yo. Nakatitig lang si Rafael sa akin. May kakaibang kislap sa kanya mga mata, isang halimuyak ng paghanga na hindi niya maitago. Sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko sa kamay ni Selina, hindi nawala ang aking prinsipyo. Isang hapon, umuwi si Rafael na may bahid ng alikabok ang kanyang damit at may balot ng bandage ang kanyang kanang kamay. Sabi niya, aksidente siyang nasugatan sa ginagawang kargahan. Mabilis kong kinuha ang maliit na kahon ng gamot at pinalapit siya sa ilalim ng ilaw. Dahan-dahan kong inalis ang lumang bandage sa kanyang kamay. Pero habang nililinis ko ang sugat gamit ang bulak na may alkohol, napahinto ako. Ang mga sugat sa kanyang kamao ay hindi galing sa pagbubuhat ng semento o bakal. Ang mga galos ay pantay malalalim sa knuckles mga sugat na nakikita lamang sa isang taong nag-iensayo ng martial arts o gumagamit ng mga mamahaling kagamitan sa pagsasanay. Ang kanyang mga palad ay may ilang gasgas, pero hindi ito ang magaspang na palad ng isang taong buong buhay na nagbubuhat sa kargahan. Masakit ba? Mahinang tanong ko habang pinagmamasdan ang kanyang muka. Hindi, sagot ni Rafael. Nakatitig siya sa aking mga mata napakalapit ng aming mga muka. Sanay ako sa sakit, Amara. Mas masakit ang mabalewala at pagtaksila ng taong pinagkatiwalaan mo. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. May malalim na sugat sa nakaraan ni Rafael na hindi niya sinasabi sa akin. Pareho kaming may mga marka ng nakaraan, parehong nasaktan ng mga taong dapat ay nagmamahal sa amin. Hindi kita pagtataksilan, Rafael. Mahinang sabi ko, habang dahan-dahang itinatali ang bagong bandage sa kanyang kamay. Ano man ang mangyari, hinding-hindi ko lilimutang ikaw ang nag-angat sa akin noong nasa pinakamababang bahagi ako ng buhay ko. Pumikit si Rafael ng mariin na parabang ang mga salita ko ay isang gamot na matagal na niyang hinahanap. Lumipas ang mga linggo. Naging abala ako sa aking pag-aaral sa kilalang pampublikong pamantasan sa lungsod. Bawat araw, ibinubuhos ko ang aking buong lakas sa mga leksyon. Gusto kong maging pinakamagaling na guro upang makapagturo ako sa mga batang tulad ko na walang kakayahang mag-aral. Isang hapon katatapos lang ng aming huling klase. Lumabas ako sa malaking gate ng universidad habang hawak ang aking mga makapal na libro. May ngiti sa aking mga labi dahil sa mataas na markang nakuha ko sa aming pagsusulit. Subalit habang naglalakad ako patungo sa sakayan ng jeep, may isang mamahaling pulang kotse na huminto sa tabi ng kalsada. Bumaba ang bintana nito at mula sa loob ay lumitaw ang isang mukhang puno ng kolorete at matinding ingit. Si Trina. Nakatitig siya sa akin nang may nanlalaki mga mata hindi makapaniwala sa kanya nakikita. Kasama niya ang isang lalaking mukhang mayaman na nakahawak sa manibela ng kotse. Amara? Sigaw ni Trina habang mabilis na bumababa ng kotse. Naglakad siya patungo sa akin habang itinuturo ako ng kanyang mamahaling kuko. Paanong nakakapag-aral ka sa universidad na to? Akala ko ba sumama ka na sa mahirap na lalaking yon? Nanatili akong nakatayo ng diretsyo. Tinitigan ko siya ng walang takot. Naghahanap buhay ako at nag-aaral, Trina, malamig kong sagot. Sapagkat katulad ang alam mo, hindi ako katulad ninyo na dumdepende sa pera ng ibang tao. Pumula ang mukha ni Trina sa galit. Tumingin siya sa mga mamahaling libro na hawak ko at sa malinis kong kasuotan. Sinungaling? Sigaw niya. Saan ka kumuha ng tuition? Saan kumuha ng pera ang hampas lupang yon para ipag-aral ka rito? Baka naman nagbebenta ka ng katawan sa mga mayayamang lalaki rito sa lungsod. Hindi ako nagpadala sa kanyang pambubugbog ng salita. Humarap ako sa kanya ng may buong danggal. Huwag mong ipasa sa akin ang sarili mong gawit, Trina. Mahinang sabi ko, pero sapat na para marinig na may RNA entong dumadaan. Nagtrabaho ako para sa bawat barya na mayroon ako at mas mabuti na magbenta ng kakanin sa palengke kaysa magbenta ng kaluluwa para lang makabili ng mamahaling damit.
Nanginig ang labi ni Trina sa matinding pagkapahiya habang nagtitinginan ang mga estudyante sa paligid. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at kinuhaan ako ng litra, habang hawak ko ang aking mga libro. Titingnan natin kung makakangiti ka pa, Amara. Galit na banta ni Trina bago pabalik na patakbong sumakay sa kotse. Sasabihin ko to kay Mama Sis. Suraduhin naming sisirain namin ang anumang binuo mo. Pinagmasdan ko ang mabilis na paglaya ng pulang kotse. Naramdaman ko ang lamig sa aking mga daliri, pero hindi ako natakot. Ang panahong natatakot ako sa kanila ay natapos na nung araw na ibinenta nila ako sa halagang 5,000 piso. 1 linggo ang nakalipas pagkatapos ng paghaharap namin ni Trina sa labas ng universidad. Nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Mang Cardo, ang matandang kapitbahay namin sa aming bayan, na naging malapit na kaibigan ng aking ama. Amara Hiha. Nag-aalalang boses ni Mang Cardo mula sa kabilang linya. Kailangan mong malaman ang nangyayari rito. Si Selena, naglulumabas na naman sa mga illegal na sugalan sa bayan. Ubos na ang perang nakukuha niya mula sa mga pautang. At ngayon balak niyang ibenta ang huling lupang iniwan ng tatay mo, ang lupang may mga punong mangga na itinanim niya para sa mama mo. Napaigting ang aking panga. Ang lupang iyon ang tanging lugar na natitirang banal para sa akin. Doon nakatabi ang mga alaala ng aking kabataan, ang mga araw na masaya pa kami nung buhay pa si Papa. Paano maibibenta ni Selena ang lupang iyon? Tanong ko habang nanginginig ang aking boses. Nakaalan ba sa kanya ang titulo? Iyon ang sinasabi niya. Sagot ni Mang Cardo. May ipinapakita siyang lumang papel na may pirma daw ng tatay mo bago siya mamatay. May dumating na isang mamahaling buyer mula sa lungsod ngayong umaga para pumirma ng kasunduan at magbigay ng down payment. Nang matapos ang aming usapan, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Wala na talagang natitirang awa si Selena. Hindi sapat sa kanya na gawin akong katulton at ibenta ako sa halagang 5,000 piso. Gusto niya ring burahin ang bawat natitirang bakas ng aking ama sa mundong ito. Nakatayo ako sa may bintana habang nakatitig sa malaya nang pumasok si Rafael sa bahay. Walang ingay ang kanyang mga hakbang, pero naramdaman ko ang kanyang pagdating. Inilagay niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Narinig ko ang usapan ninyo ni Mang Cardo, mahinang sabi ni Rafael. Lumingon ako sa kanya. Rafael, kailangan kong pigilan si Selena. Ang lupang yon ang huling kabilang sa alaala ng mga magulang ko. Hindi ko papayag na mapunta yon sa mga kamay ng mga taong walang respeto sa patay. Hindi mo kailangang magmadali, Amara, sagot ni Rafael habang binubuksan ang envelope. Minsan kailangan mong hayaang magpadala sa sarili nilang kasakiman ang mga tao para mas madali silang mahulog sa sarili nilang hukay. Inilabas niya ang ilang piraso ng dokumento mula sa envelope. Mga photocopy ito ng titulo ng lupa ng aking ama at ng kontrata ng pagbebenta na kasalukuyang pinipirmahan ni Selena ngayong araw. Saan mo nakuha ang mga to? Gulat kong tanong. May mga kakilala ako sa opisina ng rehistro ng lupa. Simpleng sagot ni Rafael. Bagaman alam ko sa aking sarili na hindi lang simpleng kakilala ang may kakayahang kumuha ng mga legal na dokumentong ito sa loob ng ilang oras. Itinuro ni Rafael ang ibabang bahagi ng dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ng aking ama si Don Fernando Villanueva at ang kanyang pirma sa ibabaw nito. Tingnan mong mabuti ang pirmang ito, Amara, sabi ni Rafael. Lumapit ako at pinagmasdan ang papel. Sa unang tingin, mukha itong totoong pirma ni Papa. Pero nang itapat ni Rafael ang isang malakas na ilaw mula sa kanyang maliit na flashlight sa likod ng papel, may napansin akong kakaiba. Ang wino-watermark na petsa ng papel na ginamit para sa di umano'y di due ng aking ama ay nilika noong taong 2018. Napatakip ako sa aking bibig. Namatay ang aking ama noong taong 2014. Paanong? Halos ayaw lumabas ng boses ko. Paanong magkakaroon ng pirma si Papa sa isang papel na ginawa 4 na taon pagkaraan ng kanyang pagkamatay? Tumingin si Rafael sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo, punong-puno ng matinding galit laban sa kataksila na ginawa sa pamilya ko. Falsification of public documents. Malamig na pahayag ni Rafael.
Pinalabas ni Selena na binigay ng tatay mo ang lahat ng ari-arian sa kanya bago ito mamatay. Pinalitan niya ang mga pahina ng dejuge gamit ang tulong ng isang tiwaling notaryo publiko. Nanginig ang aking buong katawan sa matinding galit. 10 taon. 10 taon akong itinuring na isang palamunin at katulong sa sarili kong bahay, habang ang babaeng yon ay nabubuhay sa pera na ninakaw niya mula sa aking ama. Gusto kong pumunta sa pulisya, Rafael, sabi ko habang tumutulo ang aking mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding galit. Gusto kong ipakulong si Selena ngayon din. Dahan-dahang, hinawakan ni Rafael ang aking mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag, nagbibigay sa akin ng lakas sa gitna ng bagyo ng aking emosyon. Huwag muna ngayon, Amara, pakiusap niya habang nakatitig sa aking mga mata. Kung lalabanan mo siya ngayon gamit ang simpleng reklam o gagamitin niya ang natitirang pera para kumuha ng avocado at mabilis na makakalabas ng kulungan. Kailangan natin siyang hulihin sa mismong sandali na isipin niyang nanalo na siya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang buyer na bibili ng lupa ngayong araw ay hindi isang ordinaryong mamumuhunan, dahan-dahang sabi ni Rafael habang may bumubuo na ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan nating hayaang pirmahan ni Selena ang kasunduan. Kailangan nating hayaang tanggapin niya ang buong halaga ng pera. Sapagkat sa sandaling gawin niya yon, hindi lang siya isang magnanakaw. Siya ay magiging isang kriminal na walang takas sa batas. Napatitig ako kay Rafael. Sa bawat araw na kasama ko siya, lalo kong nararamdaman na ang lalaking ito ay hindi lang basta nagligtas sa akin mula sa kahirapan. Siya ang magiging instrumento upang mabawi ko ang lahat ng pinalabas at ninakaw mula sa aking buhay. Dumating ang araw na pangarap ko lang noong mga nakaraang taon. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, nakasuot ng itim na tuga at may pulang hood sa aking balikat. Sa ibabaw ng aking dibdib ay nakasabit ang medalya ng pagiging pinakamataas na estudyante sa buong universidad, summa cum laude sa larangan ng edukasyon. Habang binabasa ko ang aking valedictory address sa harap, nang libu-libong tao ang aking mga mata ay pabalik-balik sa pinakalikod ng malaking bulwagan. Doon sa ilalim ng haligi kung saan hindi gaanong naiilawan nakatayo si Rafael. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo shirt, maayos ang buhok at nakatitig sa akin ng may buong pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa kanyang bulsa o sa ganda ng bahay na kanyang tinitirhan. Sabi ko sa gitna ng mikropo, habang nanginginig ang aking boses sa emosyon. Ang halaga ng tao ay makikita sa kanyang kakayahan, ang tumayo ng matatag sa gitna ng pinakamatinding bagyo at sa katapatan ng kanyang puso kapag wala nang natitira sa kanya, kundi ang kanyang dangal. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. Tumulo ang aking mga luha. Pero sa pagkakataong ito ay mga luha ng tagumpay at labis na kagalakan. Pagkatapos ng seremonya, dinaluhan ng mga kapwa ko estudyante ang kani-kanilang pamilya upang magpalitrato. Walang pumuntang pamilya para sa akin. Pero hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Dire-diretso akong naglakad-lagpasan ang mga tao patungo sa likod ng bulwagan kung saan naghihintay si Rafael. Inalis ko ang bulaklak ng sampagwita na nakakabit sa aking tuga, ang simbolo ng aking tagumpay ngayong araw. At dahan-dahan ko, itong ikinabit sa dibdib ng kanyang polo shirt. Tumingin si Rafael sa bulaklak bago tumitig sa aking mga mata. Para sa iyo to, Rafael, mahinang sabi ko. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa impyernong yon sa ilalim ng hagdan. Ikaw ang kauna-unahang taong nakakita ng tunay kong halaga nung walang sinuman ang naniwala sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang ipinahid ang luha sa aking pisngi gamit ang kanyang ibudaliri. Ang kanyang touch ay napakalambot, punong-puno ng pag-iingat at malalim na pagmamahal. Hindi ako ang nagbigay sa iyo ng tagumpay na to, Amara, sagot ni Rafael sa boses na puno ng emosyon. Ang sarili mong sipag at tanggal ang nagdala sa iyo rito. Ako lang ang pinalad na makasaksi sa pag-usbong mo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagsubok sa kanyang mga mata.
Parang may gusto siyang sabihin sa akin, isang malaking katotohanan na matagal na niyang pinipigilan. Amara, may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Simula niya. Subalit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang sasabihin, lumapit sa amin ang dekana ng aming kolehiyo. Hawak nito ang isang malaki at mamahaling sobre na may gintong tatak. Amara Villanueva. Masayang bati ng dekana. Congratulations muli sa'yo, may formal na imbitasyon na dumating para sa'yo mula sa mismong tanggapan ng Montemayor Educational Foundation. Inabot sa akin ng dekana ang sobre. May gintong sulat ito na kumikislap sa ilalim ng ilaw, Annual Charity and Excellence Gala, Grand Ballroom, The Manila Hotel. Pinili ka ng foundation bilang pambansang kinatawan ng mga natatanging scholar ngayong taon, patuloy ng dekana. Ikaw ang magiging pangunahing pararangalan sa malaking gabi ng mga pinakamayamang mamumuhunan sa bansa. Napatingin ako kay Rafael. Nakita ko ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang muka, isang ngiti na isang taong nakakaalam na ang huling bahagi ng kanyang plano ay nagsisimula na. Pumunta ka, Amara, mahinang sabi ni Rafael. Karapatat mo ang makatayo sa gitna ng pinakamataas na lipunan. Subalit hindi ko alam na sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling butik kasaluki, yang ginagastos ni Selina at Trina ang natitirang huling pera mula sa naisang nilang ari-arian. Nakatanggap din si Trina ng 2 VIP pass para sa parehang gabi ng gala. Mga VIP pass na binili niya sa napakamahal na halaga sa black market gamit ang natitirang pera ng aking ama. Mama, ito na ang pagkakataon natin? Eksahitadong sabi ni Trina habang nakatitig sa kanyang mamahaling gown. Nandun ang misteryosong chairman ng Montemayor Group. Kapag nakita niya ako sa gabing to, makakapasok na tayo sa tunay na mataas na lipunan at makakalimutan na natin ang hampaslupang si Amara. Ngumisi si Selina habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. Tama ka, anak. Sa gabing to ipakikita natin sa lahat na tayo ang tunay na nagwagi. Hawak ko ang gintong imbitasyon sa aking mga kamay habang nakatayo sa tabi ni Rafael. Hindi ko pa alam na ang gabing yon ay hindi lang magiging isang gabi ng parangal. Iyon ang gabi kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay mawawasak sa harap ng buong bansa. Ang Grand Ballroom ng The Manila Hotel ay napapalamutian ng mga kumikislap na kristal na chandelier, matataas na haliging gawa sa marmol at mga mamahaling bulaklak na nagpapakalat ng matamis na amoy sa buong bulwagan. Ang bawat taong naroroon ay nakasuot ng pinakamamamahaling gabi-gabing kasuotan, mga negosyante, diplomat, at mga kilalang tao sa lipunan. Nakayu ako sa tabi ni Rafael, sa may malapit sa malaking fountain ng bulwagan. Nakasuot ako ng isang simpleng navy blue na gabi-gabing gown na itinahi sa makinis na seda. Sabi ni Rafael, inarkila niya lang ito sa isang maliit na patahian sa Batangas. Pero ang pagkakalapat nito sa aking katawan at ang lambot ng tela ay tila bagawa ng isang kilalang taga-disenyo. Si Rafael naman ay nakasuot ng isang simpleng itim na Amerikana at Amerikana. Wala na ang lumang jacket na ginagamit niya dati. Sa gabing ito, ang kanyang tayo ay napakatayo, ang kanyang tindig ay may likas na dignidad na nagpalingon sa ilang kababaihan sa paligid. Nababagay sa iyo ang kulay na yan, Amara? Mahinang bulong ni Rafael habang inaabot sa akin ang isang baso ng apple juice. Mumiti ako sa kanya. Salamat, Rafael. Pero hanggang ngayon, pabilis pa rin ang pabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Huwag mong isipin na mas mababa ka sa kanila, sagot ni Rafael habang nakatitig sa aking mga mata. Mula ngayong gabi, makikita ng lahat kung sino ka talaga. Subalit sa kabilang dako ng bulwagan, mabilis na nasira ang katahimikan ng gabi nang pumasok sina Selina at Trina. Nakagawayan ni Trina ang maglakad nang may labis na pagmamayabang. Nakasuot siya ng isang sobrang mabulaklak na pulang gown na puno ng mga kumikislap na bato at ang kanyang leeg ay nakasabit ang napakaraming gintong kwintas. Kasama niya si Selina na nakasuot din ng kaparehong mabulaklak na damit, pabalik-balik ang tingin sa paligid upang maghanap ng mga mayayamang matatandang lalaki. Siguraduhin mo lang, Trina, na makakausap natin si Chairman Montemayor ngayong gabi. Mahinang utos ni Selina habang inaayos ang kanyang buhok.
Ubus na ang pera natin sa pagbili ng mga VIP pass na to. Huwag kang mag-alala, Mama. Sagot ni Trina habang nandidilat ang mga mata sa paghahanap. Kapag nakita ng chairman ang ganda ko, sigurado akong Mabilis na napahinto si Trina sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at poot nang makita niya ako na nakatayo sa tabi ng fountain, hawak ang aking baso habang nakikipag-usap kay Rafael. Mama? Nanginginig na tawag ni Trina sa kanyang ina habang itinuturo ako. Tingnan mo kung sino ang narito. Mabilis na lumingon si Selena. Nang makita niya ako, pumula ang kanyang mukha sa matinding galit. Para bang hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang katulong at ibinebenta bilang basura ay nakatayo sa parehong bulwagan na pinagkagastusan nila ng huling pera para lang makapasok. Mabilis na naglakad ang dalawa patungo sa amin. Ang tunog ng mamahaling sapatos ni Trina sa marmol na sahig ay naging sanhi ng paglingon ng ilang mga bisita sa paligid. Amara! Malakas na sigaw ni Selena, sapat na para marinig ng mga katabing negosyante. Paano nakapasok ang isang katulong na tulad mo sa ganitong uri ng kaganapan? Humarap ako sa kanila ng may buong kahinahunan. Hindi ako gumalaw mula sa aking kinatatayuan. Nandito ako dahil sa imbitasyon ng Foundation Tita Selena. Malamig kong sagot. Tumawa ng malakas si Trina, isang tawang puno ng pang-aasar at matinding ingit. Imbitasyon, huwag kang ngang magpatawa. Sigaw ni Trina habang nakatitig sa aking damit. Baka naman nakipagsiksikan ka lang sa labas at nakipagkilala sa kung sinong waiter para makapasok ka rito at tingnan mo nga ang kasama mo. Itinuro ni Trina si Rafael nang may pandidiri. Isinama mo pa ang pulubing yan mula sa Quiapo? Patuloy ni Trina. Naghukay ba kayo ng basura para lang makatagos sa pintuan ng hotel na to? Mabilis na humakbang si Rafael paitaas upang humarap sa kanila. Pero dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa kanyang braso upang pigilan siya. Tinitigan ko si Selena at Trina ng diretso sa kanilang mga mata. Nandito ako dahil sa sarili kong pagsisikap at sa parangal na ibinigay sa akin. Sabi ko sa boses na malinaw at puno ng dignidad. Hindi ako katulad ninyo na kailangang magbenta ng huling ari-ariya ng ibang tao para lang makabili ng peking VIP pass at makapagpanggap na kabilang sa mataas na lipunan. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa mga bisitang nakapaligid sa amin. Narinig ng ilang kilalang tao ang aking mga salita at nagsimula silang tumingin kina Selena nang may pagtataka at kawalan ng respeto. Pumula ang mukha ni Trina sa matinding pagkapahiya. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Ang galit at inggit na matagal na niyang itinatago sa kanyang dibdib ay tuluyang sumabog. Mabilis niyang kinuha ang isang baso ng pulang alak mula sa lalagyan ng isang dumadaang waiter. Bago pa man makagalaw si Rafael o ang sinuman sa paligid, mabilis na ihinagis ni Trina ang buong nilalaman ng baso ng pulang alak sa gitna ng aking damit. Naramdaman ko ang malamig at basang magic ng alak na mabilis na kumalat sa makinis na seda ng aking navy blue gown na nag-iwan ng malaki at madilim na marka sa aking dibdib. Tumingin si Trina sa akin ng may ngisi ng tagumpay at sumigaw ng napakalakas para sa buong ballroom. Huwag kang magmalinis. Amara, isa ka lang katulong na ibinebenta ng pamilya namin sa halagang 5,000 piso security. Palabasin ninyo ang hampas lupang to bago niya madumihan ang buong kaganapan. Ang buong bulwagan ay tuluyang tumahimik. Ang bawat mata ng pinakamayamang tao sa bansa ay nakatutok sa akin sa basang damit ko at sa dalawang babaeng nakatayo sa harap ko na may ngisi ng pagtatagumpay. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na bulwagan, habang ang pulang alak ay dahan-dahang pumapatak mula sa laylayan ng aking damit patungo sa makinang nasahig na marmol. Sumunod ang malakas na tawa ni Selena. Humakbang siya sa tabi ni Trina at itinuro ako ng kanyang daliri na puno ng peking alahas para marinig ng lahat ng taong naroroon. Totoo ang sinasabi ng anak ko. Sigaw ni Selena ng may buong katakawan at pagmamayabang. Pinalayas namin ang babaeng yan sa bahay namin dahil wala siyang silbi. Kundi maging palamunin, binenta namin siya sa isang pulubi sa halagang 5,000 piso lang. Isang basurang ibinenta sa kapwa basura. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong grand ballroom.
Ang ilang mayayamang bisita ay tumingin sa akin ng may awa, habang ang iba ay nandidiri sa eksenang ginagawa ni na Selena at Trina sa gitna ng mamahaling kaganapan. Naramdaman ko ang matinding lamig ng alak sa aking balat. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon, hindi dahil sa pagkapahiya, kundi dahil sa matinding habag na naramdaman ko para sa dalawang babaeng ito na tuluyang nalamon ng kanilang sariling kasakiman. Hindi ako lumuhod. Hindi ako umiyak sa harap nila. Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo, itinuwid ang aking likod at tinitigan si Selena ng diretso sa kanyang mga mata. "Salamat, Tita Selena," mahinang sabi ko. Pero ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tumahimik na bulwagan. "Salamat, dahil sa araw na ibinebenta ninyo ako sa halagang 5,000 piso, pinalaya ninyo ako mula sa isang buhay na puno ng kasakiman at kataksilan. Mas gusto ko pang maging mahirap na may danggal kaysa maging katulad ninyo na nakasuot ng mamahaling damit, pero ang kaluluwa ay nabubulok sa dumi." Pumula ang mukha ni Selena sa galit. "Magaling ka talagang sumagot ha? Security? Nasaan ang security sa sandaling yon?" Mabilis na bumukas ang malaking pinto ng VIP entrance. Naglakad patungo sa aming kinaroroonan ang general manager ng The Manila Hotel, kasama ang 10 matataas na opisyal ng seguridad at ang buong board of directors ng Montemayor Group, mga lalaking nakasuot ng pinakamamamahaling tuxedo na may mga gintong pin sa kanilang mga dibdib. Mabilis na nangumisi si Selena. Akala niya ay dumating ang mga ito para patalsikin kami ni Rafael. "Ayun na sila," eksahitadong sigaw ni Selena habang itinuturo kami. "Manager, huli na kayo sa pagdating. Palabasin ninyo ang 20 bingto, sinira nila ang damit ng anak ko at dinala nila ang dumi ng kalsada sa loob ng gala ni Chairman Montemayor." Humakbang si Trina sa harap, itinataas ang kanyang baba. "Palabasin ninyo sila. Na yun din ipakulong ninyo ang babaeng yan." Subalit ang general manager at ang buong board of directors ay hindi man lang tumingin kay Selena o kay Trina. Lagpasan silang naglakad ng mga ito at dahan-dahang huminto ng eksakto sa harap ni Rafael. Sa harap ng libu-libong pinakamayamang mamumuhunan sa buong bansa, ang buong board of directors at ang general manager ay sabay-sabay na yumukod ng napakalalim 90 degreeng paggalang sa taong nakatayo sa tabi ko. "Magandang gabi po, Chairman Rafael Montemayor." Pormal at nanginginig sa paggalang na bati ng general manager. "Patawarin ninyo kami sa kawalan ng seguridad sa gabing ito. Handa na po ang inyong talumpati para sa pagbubukas ng parangal." Ang buong grand ballroom ay tuluyang naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Nawala ang ngisi sa mukha ni Selena. Ang kanyang bibig ay natitigilan na nakabukas, habang ang kanyang mga mata ay nanalaki sa matinding gulat. Si Trina naman ay napahakbang pabalik, ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay, naging kasing puti ng papel. "Chairman?" Nanginginig na utal ni Trina. Halos ayaw lumabas ng kanyang boses. Paanong naging chairman ang pulubing yan?" Hindi sila pinansin ni Rafael. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang itim na Amerikana. Sa harap ng lahat, idinikit niya ang kanyang mamahaling jacket sa aking mga balikat. Itinatakip ito sa basang bahagi ng aking damit na nadumihan ng pulang alak. Inilagay niya ang kanyang braso sa aking baywang, dahan-dahan akong inilalapit sa kanyang tabi nang may buong pagprotekta at pagmamahal. Humarap si Rafael kina Selena at Trina. Ang kanyang mga mata na dating puno ng mahinhing init kapag nakatitig sa akin, ay naging kasing lamig at kasing matigas ng bronseng tsapa. "Tama ka, Selena," malamig na sabi ni Rafael. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan sa pamamagitan ng mga nakakabit na mikropono. "Ibinibenta mo si Amara sa akin sa halagang 5,000 piso. At yun ang pinakamalaki at pinakamahal na pagkakamali ng buong buhay mo." Humakbang si Rafael patungo sa kanila at sa bawat hakbang niya napatras sina Selena at Trina sa matinding takot. "Ibinigay ko sa iyo ang 5,000 piso na yon para mailigtas ko ang babaeng pinakamamahal ko mula sa mga kamay ng mga halimaw na tulad ninyo." Patuloy ni Rafael.
Ang babaeng itinuring ninyong basura at palamunin ay ang siyang tumatayo ngayon bilang katabi at kapantay ng chairman ng Montemayor Group. Tumulo ang luha ni Trina sa matinding takot at pagkapahiya. Napaluhod si Selina sa marmol na sahig nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa lalaking dating itinuring nilang hampaslupa. Patawad? Chairman Montemayor? Utal na pagmamakaawa ni Selina habang hawak ang kanyang dibdib. Hindi namin alam na kayo pala. Huli na ang lahat para sa pagmamakaawa. Malamig na puto ni Rafael. Lumingon siya sa kanyang head of legal affairs na nakatayo sa kanyang likuran. Ati Alonzo, pasukin mo na sila. Mula sa pintuan ng bulwagan, 3 pulis na nakaserbisyo at ang pangunahing abogado ng pamilya Villanueva ang mabilis na naglakad patungo sa kinaroroonan ni Selina. Nakatayo si Ati Alonzo sa gitna ng bulwagan, hawak ang isang maitim na leather briefcase. Sa tabi niya ang 3 opisyal ng pulis sa ay may hawak na formal na dokumento na may pulang tatak ng tuwaan. Selina Villanueva, formal at malakas na pahayag ni Ati Alonzo para marinig ng lahat. Inisyu ng tuwaan ang warrant of arrest na ito laban sa iyo sa mga kasong falsification of public documents, grand theft of real property, at estafa through falsification. Nagkaroon ng panibagong bulungan sa gitna ng mga bisita. Ang mga negosyante na dating nakikipag-usap kina Selina ay mabilis na lumayo na para bang may nakakahawang sakit ang dalawa. Inilabas ni Ati Alonzo ang opisyal na ulat mula sa National Bureau of Investigation. Ayon sa forensic examination ng mga dalubhasa, ang dijutse ng huling ama ni Amara na si Don Fernando Villanueva ay ginawa gamit ang papel na nilikha 4 na taon pagkaraan ng kanyang pagkamatay, patuloy ng abogado. Lumalabas na gumamit ka ng peking notaryo upang pinalabas na ibinigay sa iyo ang lahat ng bahay lupa at pera ng pamilya Villanueva, habang ang tunay na tagapagmana na si Amara ay ginawa mong katulong sa sarili niyang bahay. Napatakip ng bibig ang mga tao sa paligid. Ang mga kababaihang nagsitsismisan kanina ay nakatitig na ngayon kay Selina nang may matinding pandidiri at puot. Hindi yan totoo. Sigaw ni Selina habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding takot. Sinisiraan ninyo lang ako. Akin ang bahay na yon. Akin ang lupang yon. Meron din kaming hawak na opisyal na kasunduan ng pagbebenta na pinirmahan mo ngayong linggo lang para sa lupa sa Batangas. Dugtong pa ni Ati Alonzo. Ang perang tinanggap mo bilang down payment ay nanggaling sa isang covert account na pinamamahalaan ng Montemayor Group upang magsilbing direktang ebidensya ng iyong illegal na transaksyon. Na-realize ni Selina na ang lahat ng ginawa niya mula sa pagbebenta sa akin hanggang sa pagbebenta ng huling lupa ng aking ama ay isang malaking bay na dahan-dahang isinara sa kanyang paligid. Nawala ang lahat ng pagmamayabang ni Selina. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang gumapang sa marmol na sahig patungo sa aking kinaroroonan. Inabot niya ang laylayan ng itim na Amerikana ni Rafael na nakakabit sa aking mga balikat. Hawak ito ng mahigpit habang umiiyak ng malakas. Amara anak, pagmamakaawa ni Selina, habang nakatinggala sa akin ang kanyang mga luha ay sumisira sa kanyang makapal na makeup. Patawarin mo ako, Amara. Ako ang nagpalaki sa iyo pagkatapos mamatay ng tatay mo. Nagkamali ako, anak. Pakiusap sabihin mo sa boyfriend mo na i-withdraw ang kaso. Pamilya tayo, Amara. Tinitigan ko si Selina na nakaluhod sa aking paanan. Sa loob ng 10 taon, nangarap akong makitang magdusa ang babaeng ito para sa lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Pero ngayong, nakaluhod na siya sa harap ko. Wala akong naramdamang kagalakan sa aking puso, kundi isang malalim na katahimikan at ang pagbabalik ng aking buong dignidad. Dahan-dahan kong inilayo ang laylayan ng aking damit mula sa kanyang mga kamay. Hindi ko siya sinipa, hindi ko siya minura. Hindi kita gagamitan ng pera o kapangyarihan ni Rafael para durugin ka, Tita Selina, mahinang sabi ko sa boses na puno ng kapayapaan at katatagan. Hindi ako katulad mo. Ang batas ang maniningil sa'yo para sa lahat ng pagnanakaw mo sa tatay ko. At ang bawat taon na itatagal mo sa loob ng kulungan ay ang kaparusahan para sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata nung ginawa mo akong alipin sa sarili kong bahay. Lumingon si Selina kay Rafael, nagmamakaawa pa rin.
Chairman Montemayor, pakiusap, bayaran ko ang lahat. Gamitin ninyo ang pera ninyo para ayusin to. Tinitigan siya ni Rafael nang may malamig na tingin. Ang pera ko ay para sa pagbuo ng buhay ni Amara, hindi para iligtas ang isang kriminal na tulad mo. Tumango si Rafael sa mga pulis. Mabilis na lumapit ang dalawang opisyal at pinalagyan ng bakal na pos ang mga kamay ni Selina. Sumigaw at nagmakaawa si Selina habang dahan-dahan siyang hinetak ng mga pulis palabas ng Grand Ballroom sa harap ng lahat ng taong naroroon. Naiwan si Trina na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa kanyang inang hinihila ng mga pulis. Nang marirealize ni Trina na nawala na ang lahat sa kanila, mabilis siyang lumingon sa mga mayayamang lalaki na nakipag-flirt sa kanya kanina. Lumapit siya sa isang binatang negosyante na may hawak na baso ng wine, hawak ang braso nito ng mahigpit. "Help me please," pagmamakaawa ni Trina habang lumuluha. "Tell them this is a mistake. Kilala mo ako, di ba? Sabi mo kanina maganda ako. Tulungan mo ako." Subalit ang binatang negosyante ay tumingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Mabilis nitong itinulak ang mga kamay ni Trina malayo sa kanyang braso. "Don't touch me!" galit na sabi ng binata. "Isa ka lang palang anak ng magnanakaw at manloloko. Umalis ka sa harap ko." Nawala ng balanse si Trina sa lakas ng pagkakatulak. Sumagitsit ang kanyang mamahaling pulang gown sa sahig habang bumagsak siya ng napakalakas sa malamig na marmol. Ang kanyang mga palamuti sa buhok ay kumalat sa paligid at ang kanyang mamahaling bag ay nabuksan na nagpalabas ng mga peking credit card at mga listahan ng utang. Tumawa ang ilang kababaihan sa paligid na nakatitig sa kanya habang nakalugmok siya sa sahig. Inangat ni Trina ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Nakatayo ako sa tabi ng chairman ng Montemayor Group, nakasuot ng kanyang Amerikana, at pinagmamasdan siya ng may malalim na habag. Sa sandaling yun nare-realize ni Trina na ang lahat ng pagmamayabang ingit at panlalamang na ginawa niya sa buong buhay niya ay nagtapos sa isang napakalaking pagkapahiya sa gitna ng mismong lipunan na pilit niyang pinapasukan. Lumipas ang 3 buwan. Pagkatapos ng gabing yon sa The Manila Hotel, mabilis na gumulong ang gulong ng katarungan. Sa tulong ng mga matitibay na ebidensya, yung nakalap ng mga abogado ni Rafael, hinatulan ng tuwaan si Selina ng 25 taong pagkakakulong ng walang piyansa para sa mga kasong pagnanakaw at pagreresiklo ng mga pampublikong dokumento. Ang lahat ng perang naimbak niya mula sa illegal na pagbebenta ng aming ari-arian ay formal na ipinag-utos ng hukuman na isauli sa akin. Si Trina naman pagkatapos maibenta ang lahat ng kanyang mamahaling damit at alahas para pambayad sa mga utang ng kanyang ina ay naiwang walang-wala. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya bilang tagahugas ng plato at tagalinis sa isang maliit na kainan sa kanto, ang eksaktong uri ng mabigat at mababang trabaho na ipinagawa nila sa akin sa loob ng 10 taon. Subalit habang pinagmamastan ko ang balita sa pahayagan, wala akong naramdamang galit o pagnanais na makitang lalo silang magdusa. Nakaramdam ako ng malalim na kapayapaan sapagkat napatunayan ng panahon na ang bawat masamang gawa ay may katapat na kabayaran. Muli kong binuksan ang malaking pinto ng bahay ng aking ama. Hindi ko pinalitan ang lumang haligi ng bahay, pero pinalitan ko ang kaanyuan ng loob nito. Ang malaking sala kung saan ako dating pinalaluhod ni Selina para maglinis ng sahig, ay pinalagyan ko ng matataas na lalagyan ng libro, mga makukulay na mesa, at mga silya para sa mga bata. Ginawa ko ang bahay ng aking ama bilang Don Fernando Villanueva Learning Foundation, isang libreng sentro ng edukasyon para sa mga batang mahihirap na gustong mag-aral pero walang kakayahang bumili ng mga libro at kagamitan. Sa unang araw ng pagbubukas ng foundation, napuno ang sala ng tawanan ng mga bata. Ang mga batang dati ay nakikita kong naglalakad ng walang tsinelas sa kalsada ay nakaupo na ngayon sa mga malinis na mesa, hawak ang mga bagong libro habang tinuturuan ko sila kung paano magbasa at magsulat. Nakatayo ako sa gitna ng silid, nakatitig sa altar na nasa gilid ng dingding. Doon nakapatong ang larawan ng aking ama na may simpleng frame at mga sariwang bulaklak ng gumamela sa tabi nito.
Inilabas ko mula sa aking bulsa ang huling photocopy ng Peking Dijuch na ginamit ni Selina para agawin ang aming buhay. Dahan-dahan kong itinapat ang papel sa apoy ng isang kandila sa altar. Pinagmasdan ko ang dahan-dahang pagtupok ng apoy sa kasinungalingang yon hanggang sa maging itim na abo ang bawat salitang ginamit para saktan ako. Inilagay ko ang mga abo sa isang maliit na lalag yang gawa sa luwad. Papa? Mahinang bulong ko habang nakatitig sa larawan ng aking ama na nakangiti. Nakuha ko na po ulit ang bahay mo. Hindi ko ito ginamit para sa galit o paghihigante. Ginawa ko itong lugar kung saan walang batang kailangang makaramdam na wala silang halaga dahil lang sa mahirap sila. Naramdaman ko ang isang malamig at mabangong simoy ng hangin na pumasok mula sa bintana, dahan-dahang gumagalaw sa aking buhok. Isang pakiramdam na parabang ang kaluluwa ng aking ama ay nakangite at payapa na sa kabilang buhay. Naglakad ako palabas, patungo sa malaking hardin sa likod ng bahay. Ang mga punong mangga na itinanim ng aking ama para sa aking ina ay kasalukuyang namumulaklak nagpapakalat ng matamis na amoy sa buong paligid. Sa ilalim ng pinakamalaking puno ng mangga, may isang lalaking nakatayo. Napahinto ako sa paglalakad. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit ng chairman ng Montemayor Group. Wala siyang kasamang mga bodyguard o mamahaling sasakyan. Nakasuot siya ng simpleng asul na polo shirt na may bahagyang punit sa may collar na katupi ang mga mangga. Asang eksaktong damit na suot niya nung unang araw na ibinebenta ako sa kanya ni Selina sa halagang 5,000 piso. Nakatitig si Rafael sa akin habang ang hapon na araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang mukha. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na kahoy na kahon. "Rafael!" Mahinang tawag ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. "Bakit ka nakasuot ng ganyan?" Nuhumiti si Rafael, isang ngiti na puno ng tapat na pagmamahal at malalim na respeto na walang kaugnayan sa kanyang bilyon-bilyong pera. "Dahil sa damit na tumo, ako nakilala Amara." Sagot ni Rafael habang humahakbang patungo sa akin. At sa damit na to, ko nakita ang pinakamagandang kaluluwa na nakilala ko sa buong buhay ko. Bumalik kami ni Rafael sa maliit na bahay kubo sa Batangas, ang lugar kung saan unang nagsimula ang aming bagong buhay. Nakatayo kami sa balkona, habang ang hapon na araw ay dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng dagat. Nag-iiwan ng magagandang kulay ng kahel at rosas sa kalangitan. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malamig at sariwa, nagdadala ng ingay na mga alon na dahan-dahang humahalik sa paitaas na dalampasigan. Inalabas ni Rafael ang maliit na kahoy na kahon mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong binuksan sa harap ko. Sa loob ng kahon ay may isang singsing. Ang singsing ay ginawa mula sa makinis na puting ginto at sa gitna nito ay may nakaukit na isang napakagandang linya ng pilak, isang linyang kinuha mula sa mismong takip ng lumang fountain pen ng aking ama. Napatakip ako sa aking bibig habang tumutulo ang mga luha sa aking pisngi. "Rafael," mahinang utal ko. Dahan-dahang lumuhod ang chairman ng Montemayor Group sa aking harap, sa ibabaw ng lumang sahig ng kawayan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may buong katapatan, walang bakas ng kapangyarihan o pera, kundi ang purong pagmamahal ng isang lalaking nahanap ang kanyang tahanan. Nung magpanggap akong mahirap sa mga kalsada ng Quiapo, simula ni Rafael sa boses na puno ng emosyon. Naghahanap ako ng sagot sa isang tanong. Gusto ko malaman kung may tao pa ba sa mundong ito na kakayang magmahal at magrespeto sa akin nang hindi tumitingin sa dami ng aking pera. Dahil ang nakaraan ko ay puno ng mga taong minahal lang ako para sa aking kayamanan. Humawak siya sa aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mainit at nanginginig sa matinding emosyon. "Nang makita-kita sa bahay ninyo nung gabing yon," patuloy ni Rafael, "nakita ko ang isang babaeng sugatan pinagkaitan ng lahat, pero pilit na itinayo ang kanyang ulo ng may buong dignidad. Hindi kita binili sa halagang 5,000 piso, Amara. Ang 5,000 piso na yon, ang pinakamagandang investment na ginawa ko sa buong buhay ko, dahil naging susi ito para makilala ko ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at katapatan." Inangat niya ang singsing patungo sa akin. "Amara Villanueva," mahinang pakiusap ni Rafael. "Papayag ka bang maging asawa ko?"
papayag ka bang makasama ko sa pagbuo ng isang pamilya na nakatayo sa respeto, katapatan at tunay na pagmamahal? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko sa kanya ang lalaking nagbigay sa akin ng susi ng sarili kong kwarto noong wala akong mapuntahan. Ang lalaking bumili ng aking unang libro sa pagtuturo at ang lalaking tumayo sa tabi ko nung ipinaglaban ko ang aking katarungan. Opo, Rafael, sagot ko habang tumutulo ang aking mga luha sa kagalakan. Magpapakasal ako sa'yo. Dahan-dahang isinilid ni Rafael ang singsing sa aking daliri. Tumayo siya at naramdaman ko ang kanyang mga braso na dahan-dahang yumakap sa aking baywang. Inilalapit ako sa kanyang dibdib habang ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at malalim na halik sa ilalim ng paglubog ng araw. Nakatayo kami sa balkona, habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. Rinig ko ang pantay at payapang tibok ng kanyang puso. Inangat ko ang aking kamay at pinagmasdan ang singsing sa aking daliri na kumikislap sa ilalim ng huling liwanag ng araw. Pumikit ako at naisip ang buong paglalakbay ng aking buhay. Naisip ko ang maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Naisip ko ang 5 papel na 5,000 piso na itinapon ni Selena sa mesa. Naisip ko ang bawat luhang pumatak sa aking mga pisingi habang naglilinis ako ng sahig sa ilalim ng mura at pambubuli ng aking pamilya. Noon araw na ibinebenta ako sa halagang 5,000 piso. Akala ko yun na ang pinakamababang bahagi at pinakamasakit na araw ng aking buhay. Akala ko yun ang araw na tuluyan ng nawala ang aking halaga bilang tao. Subalit ngayong gabi, habang nakatayo ako sa piling ng lalaking nagmamahal sa akin ng buong puso, nare-realize ko ang dakilang katotohanan. Ang araw na yon ay hindi ang araw ng aking pagbagsak. Yon ang araw na ibinigay sa akin ng kapalaran ang pintuon upang makalabas ako sa isang pamilyang marunong lang tumingin sa pera, at ito ang nagdala sa akin patungo sa taong nakakita sa aking tunay at walang kapantay na halaga. Habang pinagmamasdan natin ang paglubog ng araw sa baybay ng Batangas at ang matamis na yakap ni na Amara at Rafael, tila ba, dahan-dahang napapawi ang lahat ng sakit at dusa na ating nasaksihan sa buong paglalakbay na ito. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglaan ng inyong mahalagang oras. Upang samahan ako sa kwentong ito, mula sa simula hanggang sa huling yugto, habang sinusulat ko ang eksena kung saan ibinebenta si Amara ng kanyang sariling pamilya sa halagang 5,000 piso, habang pilit niyang itinayo ang kanyang ulo ng may buong katatagan, hindi ko mapigil ang mapagnilayan kung gaano kadaming tao sa totoong buhay ang nakakaranas ng kaparehong pagtrato mula sa mga taong dapat ay nagpoprotek sa kanila. Ang kwento ni Amara at ng lumang panulat ng kanyang ama ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan sa buhay. Ang totoong halaga ng isang tao ay hindi kailanman masasalamin sa presyo o paghuhusga na ibinibigay sa atin ng ibang tao. Kapag pilit kang ibinababa ng mundo at itinuturing na walang silbi, huwag mong hahayaan na ang kanilang kasakiman ang magtakda ng iyong kapalaran. Ang ating danggal pagsusumikap at katapatan sa sarili ang siyang magiging pinakamalakas nating sandata upang mabawi ang lahat ng pinalabas sa atin sa tamang panahon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Amara noong gabing yon sa bulwagan ng hotel, buong puso niyo rin bang hahayaan na ang batas ang maningil kaysa gumanti gamit ang galit? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito sa gitna man ng pagluluto ng hapunan sa inyong tahanan sa pagpapahinga, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, o kasama ang inyong mga mahal sa buhay? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ibahagi po ninyo sa comment section ang inyong mga opinyon at sariling kwento ng pagtatagumpay. Huwag din po sanang kalimutang mag-like at mag-share ng kwentong ito upang magbigay ng pag-asa sa marami pang kababaihan na kasalukuy yang lumalaban sa gitna ng dilim. Pamagat ng kwento. Ang halaga ng 5,000 piso. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa ating lipunan, iniaalay para sa lahat ng mga taong nakaranas at patuloy na lumalaban sa mRNA kaparehong pagsubok. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang
at walang layuning manira o magparating ng pambabatikos sa kahit kanino. Ang kwentong ito ay ginawa para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.